Pumunta kami sa plaza para mag-fishing for men, aka evangelism. At kung nagtataka kayo, bakit naging babae si The Unashamed Evangelist? Misis niyo po pala to, si Cherish Christ. Nandito po ako para magbigay ng update sa evangelism namin today. Pagdating namin sa plaza, nag-pray muna kami, tapos nagsimula na kaming mag-distribute ng mga gospel tracts. Habang nagdi-distribute, naghahanap na si The Unashamed Evangelist ng mga pwede niyang makausap. Akala namin nagrarally sila. Props lang pala yun para sa film nila. Sinubukan namin kung pwede silang makausap saglit, kaso hindi pumayag ang leader nila. Tight na siguro sa time. Excuse me po. Naghanap na lang kami ng ibang makakausap. Kaso parang lahat may mga ginagawa para sa school. Anong school po kayo? Nagbe-brainstorming kayo? Exam? Hello, ma'am. Okay lang maghatag, ma'am. Libreng basaho nun. Thank you po. Sir, para pa sa inyo. Thank you po. May na-meet rin kaming mga Baptist na nagsashare ng gospel. Sino, marami ba kayo? Naikot. Kanino pa kayo? Bago lang. Kami din i-distribute. God bless, God bless. Sa grass area kami madalas naghahanap ng makakausap. Pero sa ngayon, walang katao-tao kahit Sabado. Saan mo? Dumating na yung isa naming kasama na si Cyrus. Merong ba sa scholarship? Lord, that you may sustain us, and as we begin, although nakapagsimula na kami, Panginoon, but I pray again na samahan ninyo kami, tadalhin nyo kami sa mga taong mga willing na makinig ng inyong word, at buksan ninyo ang kanilang mga puso at isipan so that they can accept the message na maririnig po nila, Panginoon, through us. At gamitin niyo po kami ngayon, Panginoon, para po sa inyong kaluwalhatian, and may you give us wisdom and guidance as we do this, na hindi po, Panginoon, hindi kami maging self-inclined o maging self-focused sa sarili namin, kundi mag-focus kami sa word ninyo, ang word yung aming dadalhin, at hindi na wala na pong iba, Panginoon. Kaya tulungan nyo kami, may you put right words in our mouths, and I pray, Lord, that you may be glorified as we do this evangelism today again. May you bless us, and may you keep us today, and may you save your people as they hear the gospel. This we pray in Jesus' name. Amen. Gano'n sana talaga yan sila, yung grupo eh. Naghahanda na si Cyrus para mag-open air preaching. Hinahanap niya kung saan maganda pumwesto. Dumating na rin yung friend ni Cyrus at isa sa naging raffle winner sa page na to. What is the meaning and the purpose of your life? God is holy, righteous, and perfect. Kabalo ba mo ang requirement sa heaven? Perfection ang requirement sa heaven. Righteousness. And the problem is this: dili nato ma-meet ang standard sa holy God because He is holy. You consider abortion as an immoral thing, immoral action. Kasi makukonsider nyo ba ang abortion as murder? Sa tingin nyo kaya, saan where do morals come from? From God. From God. Yes. Siya yung basis ng morality? Opo. Hindi sa law? Hindi sa government? Hindi sa kanya-kanya nating opinion? So yung morality nakabase sa Diyos. Opo. So, ibig sabihin, bumabalik kayo sa Diyos para masabi na yung abortion mali, that's murder, kasi that's according to God's law, according to God, at yung mabuhay ay it's a good thing. Opo. Kasi
Yun din ang sinasabi ng Diyos na mahalaga ang mabuhay, especially innocent, the innocent one. So naniniwala kayo sa Diyos? Yes. Yung law, yung commandments, hindi yun binigay ng Diyos para yun yung way para tayo ay maligtas. Binigay niya yun para mapakita lang sa atin na tayo ay sinful. The only way for us is through Jesus Christ para maligtas. At saka yung pag sinabi ng Muslim sa'yo na nakurap yung gospel, kinurap noong 7th century kay Muhammad sa panahon ng time, pwede mo sabihin na, so ibig sabihin na kukurap yung salita ni Allah sa Quran. So dito, explain niya dito yung mga passages. And that ends today's evangelism. Samahan nyo kaming ipag-pray yung salvation ng mga nakausap namin. Salamat at God bless. Ayan, nakahanap na yung Bebe Labs ko ng mga kausap.